Welcome sa munting YouTube channel natin guys. Please support my videos. Like, comment and subscribe lang po mga idolo. Maraming salamat po. Story Present, Myriad World Inventory Box. Kabanata 961. Sa oras na ito, si Huang Feng, na nasa Yangcheng, ay natural na hindi alam na natuklasan ni Bai Xiaoro ang isang bahagi ng lihim ng kanyang storage box. Ngunit sa ngayon, ang puso ni Bai Xiaoro ay nasa kanya, kaya wala siyang iniisip na ibenta siya. Kung natuklasan ni Bai Xiaoro ang mga nilalaman ng storage box noong una siyang lumipat, mahirap sabihin kung magiging pareho pa rin ang resultang ito. Dahil kumakain siya ng hapunan kasama si Li Huaiman, uminom ng maraming alak si Huang Feng. Bagamat lihim niyang ginamit ang kanyang panloob na enerhiya upang pilitin ang isang bahagi nito, may natitira pa rin sa kanyang katawan. Hindi man siya lasing, medyo mas excited pa siya kaysa dati. Matapos maghiwalay kina Li Huaiman at Li Huaiman, bumalik si Huang Feng sa hotel. Noong una, gusto niyang pumunta sa storage box store para tingnan. Nagustuhan niyang pumunta doon kamakailan dahil maraming magagandang bagay doon. Kahit wala pa siyang ipinagpalit ay ang sarap pa rin niyang tingnan ito. Sa silid ni Huang Feng, siya pa rin ang nag-iisa. Si Aho naman, na pinagpalit niya noon, inilagay siya sa isang villa sa ibang espasyo. Ito ay isang bagay na hindi sinasadyang natuklasan ni Huang Feng. Naipasok na niya noon sina Xiao Bai at Xiao Ying, kaya sinubukan niyang tingnan kung may pasok din niya si Aho. Hindi niya inaasahan na talagang gagana ito. Ang pagtuklas na ito ay nagpasaya kay Huang Feng. Sa ganitong paraan, mas magaan ang loob niya. Dahil din sa pagtuklas na ito kaya ipinagpalit ni Huang Feng ang 10 alipin. Ang mga aliping ito ay mga nangungunang siyentipiko at magaling sa maraming bagay. Kailangan din sila ni Huang Feng. Siyempre, ang presyo ay hindi mura. Mas mataas pa ito kaysa sa mga alipin na unang napagpasyahan ni Huang Feng. Gayunpaman, ipinagpalit pa rin sila ni Huang Feng. Sa anumang kaso, nais niyang makipagpalitan ng mga kaugnay na alipin. Dahil kailangan niyang ipagpalit ang isa, pagkatapos ay ipagpapalit niya ang pinakamahusay ng sabay-sabay. Siyempre, mataas din ang presyo. Sa karaniwan, ang isang alipin na tulad nito ay nagkakahalaga ng 100 milyong RMB. Sa ganitong paraan, ang 10 aliping ito lamang ang gagasto sa kanya ng 1 taon na halaga ng pera sa laro. Gayunpaman, kung ito ay ang laro o iba pang mga puwang, pagkatapos niyang umalis, patuloy silang kikita para sa kanya. Sa makatuwid, ang kasalukuyang netong halaga ni Huang Feng ay hindi lamang 1 bilyon. Gumastos man siya ng 1 bilyon para bilhin ang 10 alipin na ito, marami pa rin siyang pera sa kanyang card. Naramdaman ni Huang Feng na sulit ang 1 bilyong ito dahil hindi mabibili ang mga talento. Kung tatanungin mo ang matataas na opisyal ng gobyerno sa katotohanan, papayag ba silang gumastos ng 100 milyon para makabili ng isang nangungunang siyentipiko? Naniniwala si Huang Feng na ang mga taong iyon ay tiyak na sisang-ayon ng hindi man lang ito iniisip. Siyempre, bilang karagdagan sa 10 nangungunang mga alipin sa antas ng siyentipiko, si Huang Feng ay naghahanda rin na makipagpalitan ng ilang ordinaryong alipin. Kung tutuusin, sa laboratorio, kailangan din ng ilang ordinaryong tao para gumawa ng mga gawain. Imposibleng hayaan ng mga nangungunang siyentipikong ito na gawin ang lahat ng maliliit na bagay. Gayunpaman, ang mga ordinaryong alipin ay mas mura. Naubos na ang malaking pera. Bakit magiging pakialam ni Huang Feng ang maliit na halagang ito? Ang mga ipinagpalit na alipin na ito ay inilagay lahat sa villa ni Huang Feng. Dahil ang laboratorio sa katotohanan ay hindi pa nagagawa, hinayaan na lamang sila ni Huang Feng na manatili sa laboratorio. Kapag wala silang magawa, maaari silang umupo ng magkasama at mag-usap ng higit pa upang mapahusay ang pangunawa ng isa't isa. Kasabay nito, ito ay upang lumikha din ng mga kondisyon para sa kanilang pakikipagtulungan sa hinaharap. Sa panahon ngayon, maraming mga imbensyon o pagbabago ang kinasasangkutan ng maraming aspeto. Ang pag-asa lamang sa mga siyentipiko sa isang direksyon kung minsan ay hindi palaging kapaki-pakinabang. Pagkatapos maligo, handa nang matulog si Huang Feng. Gayunpaman, tumunog ang kanyang telepono sa gilid ng kama. Kinuha ito ni Huang Feng at nakitang ito ay talagang isang tawag mula kay Zhu Zaiyo. Medyo kakaiba ang naramdaman ni Huang Feng.
Simula noong huling pagkikita ng dalawa sa concert, hindi na nag-contact ang dalawa. Kahit sa concert ay hindi gaanong nag-usap ang dalawa. Nahulaan ni Huang Feng na dahil alam ni Zhu Zaiyo na may girlfriend siya, kaya ayaw nitong makipag-usap sa kanya. Ang damdamin ni Huang Feng para kay Zhu Zaiyo ay medyo komplikado. Wala siyang gaanong pagmamahal sa pagitan ng isang kasintahan at isang kasintahan. Gayunpaman, dahil si Zhu Zaiyo ang kanyang unang babae sa totoong kahulugan, at siya rin ang kanyang unang lalaki, palaging naiiba ang pakikitungo ni Huang Feng sa kanya. Bukod dito, napakaganda rin ni Zhu Zaiyo. At the same time, napaka-sexy niyang pananamit. Kung hindi siya napansin ni Huang Feng, imposible iyon. Gayunpaman, hindi siya itinuring ni Huang Feng tulad ni Tang Mazo at Bai Xiaoro. Sa makatuwid, kapag ang kabilang partido ay hindi nagkusa na makipag-ugnayan sa kanya, hindi siya nagkusa na makipag-ugnayan sa kabilang partido. Gayunpaman, hindi niya inaasahan na tatawag talaga ang kabilang partido ngayon. Nagriring pa rin ang telepono, na parang hinihimok si Huang Feng na mabilis itong kunin. Pagkatapos ng kaunting pag-aalinlangan, kinuha pa rin ni Huang Feng ang telepono. Hello, Huang Feng, nasaan ka? Sa sandaling konektado ang tawag, ang nag-aalalang boses ni Zhu Zaiyo ay nagmula sa telepono. Ang kanyang boses ay tila kakaiba, at siya ay medyo nalilito. Nasa Yangcheng ako. Anong meron? Tanong ni Huang Feng. Yangcheng. Puno ng pagkabigo ang boses ni Zhu Zaiyo. Kung gayon kalimutan mo na. Anong meron? Anong problema? Tanong muli ni Huang Feng. Naririnig niya ang pagmamadali sa boses ng kabilang partido. Baka may nangyari talaga sa kabilang partido. Wala ka sa Jiangzhou. Walang kwenta. Naguguluhan pa rin ang boses ni Zhu Zaiyo, ngunit mayroon ding hindi nakukuhang pagkabigo. Pagkatapos magsalita, hindi na binigyan ni Zhu Zaiyo ng pagkakataon si Huang Feng na magsalita at ibinaba ang telepono. Nalilitong tinitigan ni Huang Feng ang telepono. Hindi niya alam kung ano ang nangyari kay Zhu Zaiyo. Gayunpaman, naramdaman ni Huang Feng na may mali. Katutubo niyang naramdaman na maaaring may nakatagpo talaga si Zhu Zaiyo. Kung hindi, hindi sana siya nagkusa na tawagan siya at tanungin kung nasaan siya. Habang pinag-iisipan ito ni Huang Feng, lalo siyang nababalisa. Muli niyang inidial ang telepono ni Zhu Zaiyo, ngunit sa kanyang pagtataka, hindi ma-reach ang telepono ni Zhu Zaiyo. Lalong lumakas ang pag-aalala sa puso ni Huang Feng. Iniisip ang sitwasyon ni Li Bingyuan sa hotel noong nakaraang pagkakataon, mas nag-alala si Huang Feng sa kaligtasan ni Zhu Zaiyo. Gusto talaga ni Huang Feng na tawagan ang mga kaklase ni Zhu Zaiyo at tanungin sila kung ano ang nangyari kay Zhu Zaiyo. Gayunpaman, hindi niya alam ang kanilang mga numero. Pagkatapos, naisip ni Huang Feng si Aho. Baka sakaling makatulong siya. Aho, tulungan mo akong maghanap ng number ng isang tao. Kaya mo ba? Ipinatawag ni Huang Feng si Aho palabas ng villa at sinabi. Sure. Ano ang pangalan ng kabilang partido? Nasaan siya ngayon? Nakita ni Aho ang solemn na mukha ni Huang Feng at hindi siya nang ahas na maging long-winded. Mabilis siyang nagtanong. I think she's called Hong Li. She's now in Jiangzhou's art school. Sabi ni Huang Feng. Ang pangalan ni Hong Li ay aksidenteng nabanggit ni Huang Feng mula kay Zhu Zaiyo. Hindi niya inaasahan na gagamitin talaga niya ito sa pagkakataong ito. Kabanata 962. Matapos matanggap ang pahiwatig ni Huang Feng, si Aho ay nagtap sa kanyang computer saglit, pinaliit ang range. Hindi ito maintindihan ni Huang Feng, kaya nababalisa lang siya sa gilid. Nahanap ko na. Ang numero ay 137. Hindi binaygo ni Aho si Huang Feng. Wala pang 2 minuto, nakumpirma niya ang pagkakakilanlan ni Hong Li at nakita ang numero ng telepono nito. Siyempre, ito ay salamat din sa katotohanan na ang mga numero ng mobile phone ay nakarehistro na ngayon gamit ang mga tunay na pangalan. Pinadali nito ang trabaho ni Aho. Nakuha ni Huang Feng ang numerong ibinigay ni Aho at agad itong idinial. Hello, sino ito? Mabilis na nakonekta ang tawag, at isang boses ng babae ang nanggaling sa telepono. Agad na kinumpirma ni Huang Feng na hindi siya nakahanap ng maling tao. Ang boses ng babaeng ito ay ang boses na narinig niya noong nakaraan. Hello, ako si Huang Feng. Nasa dormitoryo ba ang student Zhu Zaiyo? Mabilis na sabi ni Huang Feng. Bakit mo hinahanap si Zaiyo?
Maingat na tanong ni Hong Li nang marinig niya ang mga salita ni Huang Feng. Hindi lang si Zhu Zaiyo ang nakakita sa nangyari sa concert noong nakaraan. Nakita ito ng ilang tao sa kanyang dormitoryo at alam nilang may kasintahan si Huang Feng. Kaya naman, natural na naging mapagbantay sila nang makipag-ugnayan si Huang Feng kay Zhu Zaiyo. Sa kanilang opinyon, imposibleng magkasama sina Huang Feng at Zhu Zaiyo. Ang dalawa sa kanila ay hindi dapat makipag-ugnayan sa isa't isa. I'm looking for her something. I really have something. Nasa dormitoryo ba siya? Nag-aalalang tanong ni Huang Feng. Isang bagay. Ano ang problema? At saka, bakit mo ako tinatawag? Paano mo nalaman ang aking numero ng telepono? Masiglang sabi ni Hong Li. Sa totoo lang, maraming tao sa dormitoryo ni Zhu Zaiyo ang maganda. Dahil may girlfriend si Huang Feng at sadyang nagpanggap na wala siyang girlfriend, maraming tao sa dormitoryo ni Zhu Zaiyo ang nag-isip na siya ay sinungaling at hindi mabuting tao. Ngayong may hinahanap siya kay Zhu Zaiyo, hindi niya tinawagan ang telepono ni Zhu Zaiyo ngunit tinawagan niya ang telepono nito. Si Hong Li ay natural na mas mapagbantay, natatakot na siya ay targetan ni Huang Feng. I couldn't get through to her phone. I was worried na baka may nangyari sa kanya, kaya gusto kitang tanungin. Bagamat nababalisa si Huang Feng, maaari lamang niyang subukan ang kanyang makakaya upang magpaliwanag. Hindi ka makalusot. Nagulat si Hong Li. Pagkatapos noon, nagsimula siyang mag-alala na baka may nangyari kay Zhu Zaiyo. She met someone from a film company last night. Mataas daw ang tingin nila sa kanya at gustong pumirma sa kanya ng kontrata para maging celebrity siya. Si Zhu Zaiyo at ang iba ay pawang mula sa isang art school, kaya natural na pangarap nilang maging mga bituin sa kanilang mga puso. Maraming mga batang babae ang nagkaroon ng gayong mga panaginip, at nang pumasok sila sa isang paaralan, ang pangarap na ito ay mas malakas. Kaya naman, natural na tuwang-tuwa si Zhu Zaiyo na gustong pumirma ng kontrata sa kanya ng isang kumpanya ng pelikula at telebisyon. Ibinahagi pa niya ang balitang ito sa ilang kapatid na babae sa dormitoryo. Sa makatuwid, alam din ni Hong Li ang kinaroroonan ni Zhu Zaiyo ngayong gabi. Kumpanya ng pelikula at telebisyon. Natigilan si Huang Feng. Hindi ba't nakipag-ugnayan siya sa mga kumpanya ng pelikula at telebisyon sa nakalipas na 2 araw? Dahil sa sitwasyon ni Pangulong Wang at ng kanyang kumpanya, alam ni Huang Feng na ang mga kumpanya ng pelikula at telebisyon na ito ay hindi kasing ganda ng nakikita nila. Maraming, madilim na bagay sa kanila. Bagamat hindi masyadong tanga si Zhu Zaiyo, hindi pa siya nakapasok sa lipunan. Wala siyang karanasan sa aspetong ito, kaya normal na sa kanya ang pagkalugi. Kung gayon, alam mo ba kung saan siya nagpunta para sa hapunan? Patuloy na nagtanong si Huang Feng. Ayon sa nakaraang sitwasyon ni Zhu Zaiyo, naramdaman ni Huang Feng na napakataas ng posibilidad na ma-accident siya. Oo, Guoban Hotel, sabi ni Hong Li. Noong ibinahagi ni Zhu Zaiyo ang balita sa kanila noon, sinabi rin niyang naghapunan siya sa gabi, kaya alam ni Hong Li ang tungkol dito. Nang makita ang pagganap ni Huang Feng, nagsimula ring mag-alala si Hong Li tungkol sa kaligtasan ni Zhu Zaiyo. Gayunpaman, siya ay isang mahinang babae na walang background. Kahit alam niya, wala siyang maitutulong. Sa kabilang banda, kahit na si Huang Feng ay isang sinungaling at hindi isang mabuting tao, siya ay isang napakayaman na pangalawang henerasyon kung tutuusin. Dapat may background siya. Kung may nangyari talaga kay Zhu Zaiyo, makakatulong din si Huang Feng. Guoban Hotel. Nang marinig ni Huang Feng ang pangalang ito, bahagyang natigilan siya. Ito ay masyadong nagkataon. Ganun na ba ako kitidana sa hotel na ito? Okay, salamat. Matapos malaman ni Huang Feng kung nasaan si Zhu Zaiyo, madali itong hawakan. Maghintay. Nag-aalalang sinabi ni Hong Li, may nangyari ba kay Zhu Zaiyo? Huang Feng, dapat mo siyang iligtas, okay. Babae mo siya, hindi mo naman pwedeng panoorin lang siyang nahihirapan at binubuli ng iba diba? Panipi, bagamat hindi inamin ni Zhu Zaiyo ang kanyang relasyon kay Huang Feng pagkatapos niyang bumalik noong nakaraan, maraming tao sa dormitoryo ang matatalino. Sa hitsura ni Zhu Zaiyo, alam nilang nakipagtalik siya kay Huang Feng. Sa makatuwid, hindi masyadong masasabing si Zhu Zaiyo ay babae ni Huang Feng. Ang dahilan kung bakit sinabi ito ni Hong Li kay Huang Feng ay para ipaalala kay Huang Feng na kahit na may iba pa siyang babae, si Zhu Zaiyo ay babae niya kung tutuusin.
Bilang isang mayamang pangalawang henerasyon, hindi basta-basta titingnan ni Huang Feng ang kanyang babae na binubuli, di ba? Tungkol naman sa kinabukasan ni Zhu Zaiyu at Huang Feng, pag-uusapan nila ito mamaya. Bahagyang natigilan si Huang Feng. Oo, si Zhu Zaiyu ang kanyang babae. Kahit anong klaseng damdamin ang mayroon siya para sa kanya, walang paraan upang baguhin ang katotohanan na siya ay kanyang babae. Paano niya hahayaan na ay bully ng iba ang babae niya? Huwag mag-alala, tiyak na ibabalik ko siya sa isang piraso, mataimtim na sabi ni Huang Feng. Pareho itong pangako kay Hong Li at paalala sa kanyang sarili. Pagkatapos ibaba ang telepono, agad na umalis si Huang Feng sa hotel. Pagkatapos nito, nakahanap siya ng isang lugar kung saan walang tao at inilabas ang hover sports car mula sa kanyang storage ring. Pagkasakay ni Huang Feng sa kotse, opisyal niyang pinili ang hover mode sa unang pagkakataon. Kung nagmaneho siya sa lupa, hindi siya makakatakbo ng masyadong mabilis dahil sa kondisyon ng kalsada. Sa makatuwid, maaari lamang niyang piliin ang hover mode upang makarating doon sa lalong madaling panahon. Ang hover sports car na ito ay maaaring lumipad ng hanggang 2,000 kilometro bawat oras sa himpapawid, na mas mabilis kaysa sa isang eroplano. Ang tuwid na linya sa pagitan ng Yang City at Jiang Province ay wala pang 1,000 kilometro. Sa madaling salita, humigit kumulang kalahating oras lang ang kailangan ni Huang Feng para makapunta mula sa Yang City papuntang Jiang Province sa hover mode. Bagamat nakakalipad din ang kapa ni Huang Feng, tiyak na hindi kasing bilis ng hover sports car na ito. Bukod dito, natakot si Huang Feng na ang kanyang panloob na puwersa ay hindi magiging sapat upang mapanatili ang ganoong kalayuan. Sa makatuwid, pinili ni Huang Feng na gamitin ang hover sports car. Matapos umangat sa ere ang hover sports car ni Huang Feng, mabilis itong umalis. Maliban sa bahagyang tunog sa simula, wala nang ibang tunog. Bukod dito, hindi binuksan ni Huang Feng ang mga headlight ng kotse. Sa makatuwid, kahit na may tumayo sa lupa at tumingala, hindi nila makikita ang sports car ni Huang Feng. Kabanata 963. Gayunpaman, kahit na hindi makita ng isang normal na tao ang sports car ni Huang Feng mula sa lupa, hindi ito nangangahulugan na hindi ito makikita ng iba. Sa sandaling umangat sa ere ang sasakyan ni Huang Feng at nagsimulang gumalaw, natuklasan ng mga tao sa istasyon ng radar sa militar ni Yang Cheng ang pagkakaroon ng sasakyan ni Huang Feng. Iulat, may nakita kaming UFO. Ang taong namamahala sa pagsubaybay sa radar ay agad na nagulat sa kanyang superior matapos matiyak na hindi siya nagkakamali. Isang UFO. Nataranta ang superior. Maari mo bang malaman kung ano ito? Saan ito lumitaw? Panipi. Hindi ko alam kung ano ito sa ngayon. Sinusubaybayan ko pa rin ito. Una itong lumitaw sa langit sa itaas ng Fuling Street, sagot ng sundalo. Ang langit sa itaas ng Fuling Street. Hindi ba iyon ang sentro ng lungsod ng Yangcheng? Maaaring ito ay isang pampasaherong eroplano. Panipi, hindi, ito ay mas mabilis kaysa sa isang pampasaherong eroplano, sagot ng sundalo. Sa ngayon, ito ay nasa labas na ng teritoryo ni Yangcheng at lumilipad pahilaga sa bilis na humigit kumulang 2,000 kilometro bawat oras. Ituloy mo itong subaybayan. Ipaalam din sa ating mga kapatid sa norte na ipagpatuloy ang pagsubaybay dito, the superior said. Oo, Ginoo. Natural na hindi alam ni Huang Feng na ang kanyang hover sports car ay nagdulot ng lubos na kaguluhan sa istasyon ng radar sa sandaling ito ay lumitaw. Dahil sa kanyang hover sports car, marami ang hindi nakatulog. Iniimbestigahan nila kung ano ang UFO na ito. Gayunpaman, wala pa rin silang nahanap hanggang sa pagsikat ng araw. Alam lang nila na lumitaw ang UFO malapit sa sentro ng lungsod ng Yangcheng at nawala malapit sa sentro ng lungsod ng Jiangzhou City. Kung saan ito nagpunta, walang nakakaalam. Pagkasakay ni Huang Feng sa hover sports car, dinail niya ang numero ng manager ng Guoban Hotel. Noong nakaraang pagkakataon, binigyan siya ng manager ng business card, kaya naisip ni Huang Feng na hindi niya ito kakailanganin. Sino ang nakakaalam na kakailanganin niya ito sa lalong madaling panahon? Hello, sino ito? Mabilis na sinagot ang tawag ng manager. Ako si Huang Feng. Ako ang nagsira ng pinto ng iyong pribadong silid ilang araw na ang nakalipas, diretsyong sabi ni Huang Feng. Oh, Mr. Huang, paano kita matutulungan?
Naalala agad ng manager kung sino si Huang Feng. Pagkatapos ng lahat, si Huang Feng ay nag-iwan ng malalim na impresyon sa kanya. I want to ask you about a person. She should be eating in your hotel right now. Don't let her leave the hotel for the time being. Gumamit ng kahit anong paraan na magagawa mo. Kung may mangyari man, ako ang mananagot. Direktang sabi ni Huang Feng. Lihim na nabigla ang manager. Hindi niya alam kung sino ang hinahanap ni Huang Feng. Gayunpaman, nang isipin niya kung paano gagawin ni Huang Feng ang mga pulis ng magalang na tretuhin siya, halatang magagawa pa rin niya ang sinabi niyang siya ang mamamahala. Sino ang hinahanap ni Mr. Huang? Tanong ng manager. Ipapadala ko sa iyo ang kanyang larawan mamaya. Tingnan mo, sabi ni Huang Feng. Sige, sabi ng manager. Gusto niyang makita muna ang sitwasyon. Kung maaari, wala siyang pakialam na tulungan si Huang Feng. Matapos ibaba ni Huang Feng ang telepono, tinawagan niyang muli si Hong Li at hiniling sa kanya na magpadala sa kanya ng larawan ni Zhu Zaiyu. Sa kabutihang palad, si Hong Li ay may larawan nila ni Zhu Zaiyu sa kanyang telepono. Hiniling sa kanya ni Huang Feng na markahan si Zhu Zaiyu sa larawan at ipadala ito sa kanya. Matapos matanggap ang larawan ni Hong Li, agad itong ipinadala ni Huang Feng sa manager ng hotel. Pagkatapos noon, ang tanging magagawa ni Huang Feng ay ang sumugod sa lalong madaling panahon. Humingi siya ng tulong sa manager dahil natatakot siyang maaga ng mga tao sa kumpanya ng pelikula si Zhu Zaiyu bago siya dumating. Sa katunayan, ang pag-aalala ni Huang Feng ay hindi kailangan. Ito ay lubhang kailangan. Si Zhu Zaiyu ay talagang kakain ng hapunan kasama ang mga tao mula sa kumpanya ng pelikula ng gabing iyon. Nakilala niya ang mga taong ito nang nagkataon. Noong namimili siya, nakilala niya ang isang talent scout mula sa kumpanya. Ang kabilang partido ay lubos na nag-isip sa kanya at nais na pumirma ng isang kasunduan sa kanya sa lugar na payagan siyang makapasok sa kumpanya. Si Zhu Zaiyu ay hindi ganap na walang utak. Sa oras na iyon, hindi siya pumayag. Sa halip, sinabi niya na pag-iisipan niya ito. After she went back, she checked the company na binanggit ng talent scout, ang Starlight Entertainment. Nalaman niya na kahit na ang kumpanyang ito ay hindi itinuturing na nangungunang sa bansa, ito ay isang malaking kumpanya sa Qing Province. Ito ay medyo may kakayahan pa rin. Bukod dito, walang problema sa permiso sa trabaho ng kabilang partido. Kaya naman, natural na pumayag si Zhu Zaiyu, na may pangarap na maging isang celebrity. Pagkatapos nito, pumayag si Zhu Zaiyu na maghapunan sa Guoban Hotel ng gabing iyon para pag-usapan ang pagpirma ng kontrata. Binigyang pansin ni Zhu Zaiyu ang bagay na ito, kaya espesyal niyang binihisan ang sarili. Napakaganda na niya, kaya pagkatapos magbihis ay lalo siyang gumanda. Maging ang kanyang mga kasama sa silid ay puno ng papuri sa kanya. Gusto rin ni Zhu Zaiyu na mag-iwan ng magandang impresyon sa kabilang partido. Sa ganitong paraan, magiging malaking tulong para sa kanya ang pagpirma ng kontrata at ang kanyang magiging debut. Gayunpaman, sa kalagitnaan ng pagkain, naramdaman ni Zhu Zaiyu na may mali. Ang mga taong iyon ay tila patuloy na kinukumbinsi siyang uminom. Higit pa rito, ang kanilang mga salita ay tila nagpapahiwatig na ito ay napakahirap para sa mga kilalang tao na gumawa ng isang pangalan para sa kanilang sarili sa mga araw na ito. Kung gusto nilang gumawa ng pangalan para sa kanilang sarili, kadalasan ay kailangan nilang magbayad ng isang tiyak na presyo. Nagpapahiwatig ba sila sa kanya? Iniisip ang paraan ng pagtingin sa kanya ng mga taong ito at ang mga madilim na bagay na karaniwan niyang naririnig tungkol sa entertainment industry. Naisip ni Zhu Zaiyu ang terminong hindi sinasabing mga panuntunan. Gayunpaman, ang kabilang partido ay tila hindi nagpaplanong i-play ang hindi sinasabing mga patakaran. Sa halip, nais nilang gawing malinaw ang kanilang mga intensyon. Bagamat hindi siya sigurado kung talagang sinadya iyon ng kabilang partido, medyo natakot si Zhu Zaiyu. Sa makatuwid, ginamit niya ang dahilan ng pagpunta sa banyo para lihim na tawagan si Huang Feng. Hindi niya alam kung bakit, ngunit nang siya ay nasa panganib, ang unang taong naisip niya ay si Huang Feng. Marahil ay dahil si Huang Feng ang una niyang lalaki. May hindi maipaliwanag na nararamdaman para sa kanya. Siyempre, maaaring dahil din sa tila wala siyang kakilala sa Jiangzhou na makakatulong sa kanya. Dumating man ang mga tao sa dorm niya, wala silang magagawa. Anuman ang dahilan, tinawagan ni Zhu Zaiyu si Huang Feng.
Gayunpaman, sa kanyang pagkabigo, si Huang Feng ay wala sa Jiangzhou. Siya ay libu-libong milya ang layo sa Yangcheng. Kung iyon ang kaso, imposible para kay Huang Feng na magpakita para tulungan siya. Magmadali man siyang bumalik. Sakay ng eroplano ngayon, huli na ang lahat. Sana mali ang mga hula ko dati. Bulong ni Zhu Zaiyo sa sarili matapos ibaba ang tawag ni Huang Feng. Zaiyo, anong pinagsasabi mo? Sa oras na ito, isang boses ang biglang tumunog sa kanyang likuran. Nagulat si Zhu Zaiyo. Wala. Nagmamadaling gustong iligpit ni Zhu Zaiyo ang kanyang telepono at gulat na sinabi. Ang taong sumulpot sa kanyang likuran ay mula rin sa Starlight Entertainment. Sinabi niya na siya ay isang senior manager. Sa pagkakataong ito, narito rin siya para subukan si Zhu Zaiyo. Kung talagang maganda ang kondisyon ni Zhu Zaiyo, pipiliin niyang maging manager ni Zhu Zaiyo. Kabanata 964. Gayunpaman, ang tinaguriang manager, si Sister May, ay sumulyap sa telepono ni Zhu Zaiyo at sinabi kay Zhu Zaiyo, "Tara na lumabas na tayo." Sabik na naghihintay si Manager Yin at ang iba pa. Tutulungan kitang kunin ang iyong telepono. Maghugas ka muna ng iyong mga kamay. Nang hindi na hinintay na tumanggi si Zhu Zaiyo, inagaw niya ang telepono mula sa kamay ni Zhu Zaiyo na para bang may inaagaw siya. Ate May, ibalik mo sa akin ang phone ko. Kaya ko naman sarili ko. Nag-aalalang sabi ni Zhu Zaiyo. Bakit ba ang galang mo kay Ate May? In the future, magtatagal tayong dalawa. Sige, maghugas ka muna ng kamay. Hihintayin kita sa labas, sabi ni Ate May at diretsyong lumabas ng banyo. Tungkol naman sa telepono ni Zhu Zaiyo, natural na dala niya ito. Ate May, muling sigaw ni Zhu Zaiyo. Gayunpaman, halatang gustong kunin ng kabilang partido ang kanyang telepono, kaya umarte siya na parang hindi niya narinig at naglakad palayo. Puno ng pagkabalisa ang mukha ni Zhu Zaiyo. At the same time, mas lalo siyang nakaramdam ng takot. Baka totoo ang dati niyang hula. This time, baka naloko na siya. Ano ang dapat kong gawin? Ano ang dapat kong gawin? Nag-aalalang sabi ni Zhu Zaiyo sa sarili. Gayunpaman, wala siyang maisip na paraan. Dati, kung dala niya ang kanyang telepono, maaari pa rin siyang makipag-ugnayan sa labas ng mundo. Ngayon, hindi na niya makontak ang outside world. Hindi siya umasa sa iba na magliligtas sa kanya. Maaaring sa pagkakataong ito kailangan kong. Nag-isip si Zhu Zaiyo ng ilang masamang kahihinatnan at namutla ang kanyang mukha. Dati, nang mawala ang kanyang virginity kay Huang Feng pagkatapos uminom, wala siyang masyadong hinanakit sa kanyang puso. Ang isa ay dahil maganda ang impresyon niya kay Huang Feng noon. Isa pa ay dahil siya rin ang may pananagutan sa nangyari noong gabing iyon. Hindi niya lubos na masisisi si Huang Feng. Gayunpaman, sa pagtingin sa hitsura ng mga taong iyon ngayong gabi, tila gusto nila siyang lasing. Malamang na hindi siya makakatakas. Kung ganoon ang kaso, hindi niya talaga matatanggap. Huang Feng, I hate you to death. Bakit wala ka sa Jiangzhou sa ganitong oras? Bakit ka tumakbo papuntang Yang City? Si Zhu Zaiyo, na lalong nagiging desperado, ay naisip si Huang Feng. Kung siya ay nasa Jiangzhou, hindi dapat magkaroon ng problema para sa kanya na humingi ng tulong sa kanya. Kahit na kailangan niyang magbayad ng isang presyo, handa siya. Pagkatapos ng lahat, hindi ito ang unang pagkakataon na ginawa niya ito kay Huang Feng. Gayunpaman, halatang hindi niya ito matatanggap sa mga taong ito. Higit pa rito, si Huang Feng ay isang taong nagtataglay ng kakayahang iligtas siya. Sa sobrang yaman niya, hindi siya dapat matakot sa mga taong iyon. Gayunpaman, nagkataon na wala si Huang Feng sa Jiangzhou City noong panahong iyon. Sa halip, tumakbo siya sa Yangcheng City. Dahil doon, si Zhu Zaiyo, na nasa kawalan ng pag-asa, ay nagsimulang mapot kay Huang Feng. Bata, mataas ang iyong pagbabantay. Sa labas ng washroom, tiningnan ni Sister May ang record ng tawag sa pagitan ni Zhu Zaiyo at Huang Feng at bamulong sa sarili. Ang oras ng tawag ay pagkatapos na pumasok si Zhu Zaiyo sa banyo. Bukod sa gulat na hitsura ni Zhu Zaiyo, halatang may naramdaman si Zhu Zaiyo at tumawag siya sa labas para humingi ng tulong. Mukhang kailangan ko siyang ilayo sa lalong madaling panahon, bulong ni Sister May sa sarili. Hindi niya alam na ang Huang Feng na ito na kinontak ni Zhu Zaiyo ay wala sa Jiangzhou. Kung hindi, hindi siya magmamadaling umalis.
Kaya, pagkatapos na patayin ni Sister May ang telepono ni Zhu Zaiyu, muli niyang itinulak ang pintuan ng banyo at sinabi kay Zhu Zaiyu, na nag-iisip pa rin ng mga hakbang, Zaiyu, bilasan mo. Sinabi sa akin ni Manager Yin na tawagan ka. Ako, hindi pa. Nagulat si Zhu Zaiyu sa hitsura ni Sister May at likas na gustong tumanggi. Wala ka bang ano, bilasan mo, malamig na ang mga pinggan. Humakbang si Sister May at hinawakan ang braso ni Zhu Zaiyu. Habang nagsasalita ito, hinailan niya ito palabas. Gustong lumaban ni Zhu Zaiyu, ngunit ang kanyang lakas ay halatang hindi kasing lakas ng kay Sister May. Kaya naman, hindi siya makalaya kahit anong pilit niya. Kasabay nito, mas lalo siyang natakot at hindi niya maibigay ang kanyang lakas. Hindi nagtagal, kinaladkad ni Sister May si Zhu Zaiyu sa pribadong silid. Gayunpaman, ang hindi niya nakita ay nang lumabas sila ni Zhu Zaiyu sa washroom, nakita sila ng isang waitress mula sa isang sulok sa hindi kalayuan. Matapos makita ang sitwasyong ito, agad siyang bumalik sa unang palapag, kung saan naghihintay ang manager ng hotel. Paano na? Alam mo ba kung saang private room naruroon si Zhu Zaiyu? Mabilis na tanong ng manager nang makitang bumalik ang waitress. Matapos matanggap ang larawan mula kay Huang Feng, ipinadala niya ang waitress upang maghanap ng dahilan upang tingnan ang iba't ibang pribadong silid upang mahanap si Zhu Zaiyu. Gayunpaman, wala siyang nahanap dati. This time, parang iba ang naging resulta niya. Manager, nakita ko si Zhu Zaiyu. Pumunta lang siya sa washroom at ngayon ay bumalik sa private room 4666, sabi ng waitress. Good, buti nahanap mo siya. Gawin mo ito. Try your best to keep them here. Tandaan mo, huwag mong ipaalam ito sa iba, utos ng manager. Gusto lang ni Huang Feng na panatilihin niya rito si Zhu Zaiyu. Ayaw niyang gumawa siya ng anumang bagay na labag sa batas o masyadong mahirap. Sa makatuwid, pagkatapos mag-isip ng ilang sandali, nagpasya siyang tulungan si Huang Feng. Pagkatapos ng lahat, ito ay hindi isang malaking deal. Okay. Matapos marinig ang mga tukoy na tagubilin mula sa kanyang manager, ang waitress ay natigilan. Gayunpaman, nang makita niyang tila hindi nagbibiro ang kanyang manager, tumanggo siya at sinabing, okay. Sa kabilang banda, kahit na ayaw ni Zhu Zaiyu, hinayla pa rin siya ni Sister May sa pribadong silid. May 3 lalaki sa private room. Ang isa ay ang talent scout na nakilala ni Zhu Zaiyu dati, ang isa ay tila photographer, at ang huling tao ay tinawag na Manager Yin. Zaiyu, bumalik ka na. Halika at maupo ka. Hinihintay na lang namin kayong dalawa. Pagkapasok ni Zhu Zaiyu, sabay-sabay na nagliwanag ang mga mata ng 3 lalaki sa private room. Tumingin sila kay Zhu Zaiyu na parang mga lobo. Sa umpisa, pinagtuunan pa rin nila ng pansin ang kanilang mga mata at hindi basta-basta lumilingon sa paligid. Gayunpaman, pagkatapos ng ilang baso ng alak, nakalimutan nilang itago ito. Okay. Iiyak na sana si Zhu Zaiyu sa kanyang puso, ngunit wala siyang pagpipilian kundi ang maupo. Pumunta si Ate May sa gilid ni Manager Yin at may sinabi. Tiningnan ni Manager Yin si Zhu Zaiyu ng makahulugan. Pagkatapos noon, bumalik siya sa normal. Gayunpaman, palihim niyang binigyan ng tingin ang 2 pang lalaki. Matapos matanggap ng 2 ang order, hinayla nila si Zhu Zaiyu sa tabi para mag-usap. Samantala, sinamantala ni Manager Yin ang pagkakataon ng si Zhu Zaiyu ay hindi naghahanap na maglabas ng isang bag ng mga bagay mula sa kanyang bulsa at iwiwisek ito sa bote ng red wine. Matapos itong marahang alog, bumalik sa normal ang red wine. Halika, Zaiyu, hayaan mo akong bigyan ka ng isang toast. Sana ay maging isang malaking bituin ka sa lalong madaling panahon, tulad ni Li Bindian. Itinaas ni Manager Yin ang kanyang wine glass at sinabi kay Zhu Zaiyu. Kabanata 965. Napakaganda ng ating Zaiyu. Hindi makatwiran kung hindi siya sisikat, sabi ng scout. Tama, si Zaiyu ang pinaka-photogenic na babae na nakita ko. Ang ganda niya, masyado siyang maganda, sabi ng photographer. Lalong nabahala si Zhu Zaiyu matapos silang purihin. Normally, masaya at proud siya kapag pinupuri siya ng iba ng ganito. Gayunpaman, ngayon lang siya nakaramdam ng pagkabalisa. Mas gusto niyang tawagin siya ng mga taong ito na isang ugly freak. At least yun ay magpaparamdam sa kanya na mas ligtas.
Si Zhu Zaiyo ay orihinal na ayaw ipagpatuloy ang pag-inom. Kung tutusin, naghinala na siya sa mga taong ito. Kaya naman gusto na lang niyang makatakas. Likas na ayaw niyang uminom kapag hinimok siya ng mga taong ito na uminom. Gayunpaman, siya ay isang mahinang babae lamang. Isa pa, siya lang ang nasa tabi niya. Walang nagsalita para sa kanya. Samantala, ang mga tao sa kabilang panig ay patuloy na nagkakagulo. Pinilit pa ng scout ang alak na ibinuhos ni Manager Yin sa kamay ni Zhu Zaiyo. Hinimok pa niya itong uminom ng mabilis kasama si Manager Yin. Malaki pa rin ang awtoridad ni Manager Yin sa kumpanya. Kung masaya si Manager Yin, mas madali para sa kanya na mabuhay sa kumpanya sa hinaharap. Mas madali para sa kanya na makakuha ng mga mapagkukunan. Beauty Zaiyo, hindi mo ba ako binibigyan ng mukha? Nang makita ni Manager Yin na si Zhu Zaiyo ay nakahawak lamang sa tasa ng alak at ayaw uminom, ang kanyang ekspresyon ay agad na naging malungkot. Hinampas niya ang tasa ng alak sa kanyang harapan, dahilan para tumilapon ang ilang iskarlata na likido sa loob. Zaiyo, uminom ka dali. Tingnan mo, pati si Manager Yin galit. Sa tingin mo masasaktan ka namin. Hindi ka maaaring maging ganito. Iba ang lipunan sa paaralan. Hindi mo maaaring hayaan ang iyong mga damdamin na mas mahusay sa iyo. Ang scout ay bumulong sa tainga ni Zhu Zaiyo na may pag-aalala. Mukhang naging considerate talaga siya kay Zhu Zaiyo. Ngunit, ang puso ni Zhu Zaiyo ay lalong natakot. Hindi siya maaaring uminom o hindi uminom. Nararamdaman na niya na nagbago ang tingin ng mga tao sa paligid niya. Kung pipilitin pa rin niyang huwag uminom, ang mga taong ito ay maaaring gumamit ng ibang paraan. Sino ang nakakaalam? No bots. Uminom ka dali. Inilapit ng scout ang baso ng alak sa kamay ni Zhu Zaiyo sa kanyang mga labi at nagsalita sa medyo malakas na tono. Hindi na kasing ganda ng tono niya noong una. Gustong lumaban ni Zhu Zaiyo, ngunit hindi siya kasing lakas ni Mei Jia. Naturally, hindi siya katugma sa talent scout na ito. Kaya, ininom niya ang baso ng alak sa ilalim ng pamimilit ng kabilang partido. Bagamat namamalayan niya ang kanyang mga labi, may pumasok pa ring alak sa kanyang bibig. Pagkatapos noon, napalunok siya ng alak sa pang-aasar ng cameraman. Mas katulad niyan, nang makitang sa wakas ay nainom ni Zhu Zaiyo ang baso ng alak na idinagdag niya, tumanggo si Manager Yin na may kasiyahan. Pagkatapos noon, hindi na niya hinimok si Zhu Zaiyo na uminom. Sa halip, dahan-dahan niyang kinain ang kanyang pagkain. Nagbago din ang tingin ng iba kay Zhu Zaiyo, lalo na ang talent scout at photographer. Tiningnan nila si Zhu Zaiyo na may mga mata na puno ng pagsalakay, ngunit tumigil din sila sa pag-akit kay Zhu Zaiyo na uminom. Bagamat medyo naguguluhan si Zhu Zaiyo kung bakit hindi na siya hinihikayat ng mga taong ito na uminom, mas natutuwa siya sa kanyang puso. Marahil ay pinag-isipan ng mga taong ito ang mga bagay-bagay, o marahil ay nag-o-overthink siya sa mga bagay-bagay. Hindi sila ang inakala niya. Gayunpaman, si Zhu Zaiyo, na nakayuko, ay hindi napansin na iba ang tingin sa kanya ng iba. Pagkatapos mag-alinlangan saglit, tumayo si Zhu Zaiyo at sinabi sa kanila, "Gabi na. Magsasara na ang paaralan. Babalik muna ako. Tungkol naman sa kontrata, pupunta ako sa kumpanya bukas para pag-usapan ito." Hindi alintana kung tama o mali ang kanyang naunang hula, nagpasya si Zhu Zaiyo na umalis muna sa lugar na ito. Medyo hindi komportable ang pananatili niya rito. Aalis. Maaga pa naman. Zaiyo, babalik ka ngayon. Nakangiting tumingin si Manager Yin kay Zhu Zaiyo at sinabing, ayos lang kahit sarado ang paaralan. Maraming hotel sa labas. Magpapabook ako ng kwarto para sa iyo mamaya. No need to trouble Manager Yin. We can't stay out all night, nakangiting sabi ni Zhu Zaiyo. Anong klaseng stupid rule yan? Bale kung hindi mo susundin. Huwag mong isiping hindi ko alam na maraming babae sa school mo ang namamalagi magdamag, sabi ng scout. Ay, may gusto pang sabihin si Zhu Zaiyo, ngunit bigla siyang nakaramdam ng pagkahilo. Pagkatapos nun, hindi na siya makatayo ng maayos at umupo ulit. Parang hindi kaya ni Beauty Zaiyo na iwan tayo. Oh ha, tiningnan ng photographer ang kakaibang anyo ni Zhu Zaiyo at tumawa ng malakas. Sa sandaling ito, ang pakiramdam ng krisis sa puso ni Zhu Zaiyo ay lumakas. Originally, inisip niya na baka nainom siya ng sobra, kaya medyo nahihilo siya.
Gayunpaman, unti-unti niyang naramdaman ang pag-init ng kanyang katawan. At saka, painit ng painit. Sobrang init na gusto niyang haburin lahat ng damit niya. Hindi maganda, sigaw ni Zhu Zaiyu sa kanyang puso. Bagamat hindi pa niya naranasan ang ganoong sitwasyon noon, mula siya sa isang art school. Marami na siyang narinig tungkol sa mga ganoong bagay, kaya natural niyang alam na maaaring nalinlang siya ng mga taong ito. Beauty Zaiyu, mainit ba ang pakiramdam mo? Kung mainit ang pakiramdam mo, haburin mo ang iyong damit. Wala namang mga tagalabas dito, tumingin si Manager Yin kay Zhu Zaiyu at mayabang na sinabi. Ikaw, nilagyan mo ba ng gamot ang alak? Tinuro ni Zhu Zaiyu si Manager Yin at sinabing. Sa sandaling ito, pulang-pula na ang mukha niya. Bukod dito, naramdaman niya na dapat mamula rin ang kanyang katawan. Palakas ng palakas ang pagnanasa sa kanyang puso. Matapos matuklasan ni Zhu Zaiyu ang pagbabagong ito sa kanyang sarili, sabik na sabik siya na malapit na siyang umiyak. Sa sandaling ito, pinagsisihan niya ang paglabas upang makilala ang mga taong ito ng napakadali. Ang lahat ng ito ay dahil sa kanyang pangarap na maging isang bituin. Masyado siyang pabaya, gustuhin man niyang lumabas para kumain, dapat may dala siyang iba. Hindi siya dapat dumating mag-isa. Ngayong nakatagpo siya ng ganoong sitwasyon, pakiramdam niya ay walang magawa. Miss Zaiyu, anong sinasabi mo? Sabi ni Manager Yin, anong gamot? Ang sarap pakinggan. Nagdagdag lang kami ng mga sangkap sa iyong alak para mas maging masaya ka ngayong gabi. Huwag kang mag-alala, hindi kami nagsisinungaling sa iyo. Basta napapasaya mo kami, ayaw mo bang maging big star? Susuportahan ka namin. Panipi. Si Manager Yin at ang iba pa ay hindi ganap na nagsisinungaling kay Zhu Zaiyu. Sila ay talagang mga tao mula sa Starlight Entertainment. Bukod dito, totoo ang kanilang pagkakakilanlan. Gayunpaman, ang kanilang karaniwang pag-uugali ay medyo bastos. Gusto nilang gamitin ang kanilang pagkakakilanlan para makipaglaro sa mga inosenteng babae tulad ni Zhu Zaiyu na naghahangad na maging isang malaking bituin. Kabanata 966. Hindi ito ang unang pagkakataon na ginawa ni Manager Yin at ng iba pa ang ganoong bagay. Noong nakaraan, ginamit nila ang kanilang mga pagkakakilanlan upang gumawa ng mga katulad na bagay, ngunit hindi kailanman nagkaroon ng aksidente. Ang isa ay kukuha sila ng ilang mga hubad na larawan ng batang babae sa proseso ng paggawa ng mga bagay. Kung hindi ituloy ng kabilang partido ang bagay na ito, hindi lalabas ang mga larawang ito. Kung gusto ng kabilang partido na gumawa ng gulo, ang mga larawang ito ay magiging sandata para i-blackmail ang kabilang partido. Kasabay nito, inaayos nila ang mga babaeng ito na pumasok sa entertainment company pagkatapos ng insidente. Sa ganitong paraan, pipiliin ng ilang babae na patawarin sila. Pagkatapos ng lahat, ang mga batang babae ay nakamit ang kanilang layunin. Tungkol naman sa proseso, kung gusto nilang makuha, kailangan nilang bayaran. Pinangarap nilang makapasok sa entertainment industry, kaya malamang may mga narinig na sila sa entertainment industry. Sa makatuwid, mas madali para sa kanila na tanggapin ito. Gayunpaman, ang mga babaeng ito na pumasok sa kumpanya ay hindi tretuhin ng maayos. Pinapasok lang sila ni Manager Yin at ng iba pa sa kumpanya. Kung ano ang nangyari mamaya, wala silang pakialam. Wala silang ganoong uri ng kapangyarihan. Kaya naman, unti-unti, nagkusa ang ilan sa mga babaeng ito na umalis sa kumpanya dahil nasira ang kanilang mga pangarap. Ang ilan sa kanila ay nagpatuloy sa pagtulog kasama ang mas maraming tao upang makakuha ng mas mahusay na mga mapagkukunan. Anyway, kahit ano pa ang sitwasyon, wala itong kinalaman kay Manager Yin at sa iba pa. Hindi sila guguluhin ng mga babaeng iyon. Sa makatuwid, si Manager Yin at ang iba pa ay naniniwala na walang problema sa pagtrato kay Zhu Zaiyu ng ganito ngayon. Marahil ay magiging mas matindi ang reaksyon ni Zhu Zaiyu sa simula, ngunit maaari pa rin nilang ayusin ito pagkatapos. Okay, don't waste time. This girl is very alert. Palihim siyang tumawag sa labas sa banyo. Tara, alis na tayo, sabi ni Ate May. Si Sister May ay natural na hindi pumunta dito para samantalahin si Zhu Zaiyu, ngunit dahil sa pera. Pinatawag siya ni Manager Yin at ng dalawa pa dahil may babaeng naruroon. Medyo nakaka-relax ang mga babaeng naloko kapag kumakain, at mababawasan ang kanilang pagbabantay, kaya mas madali silang malasing.
Maaaring makakuha si Sister May ng ilang benepisyo mula sa 3 taong ito. Ang magkabilang panig ay hindi magdaranas ng pagkatalo. Gayunpaman, si Zhu Zaiyo ay napaka-alerto ngayon. Bago nila siya malasing, nalaman na ni Zhu Zaiyo na may itinatago sila. Pinilit nito si Manager Yin na gumamit ng gamot. Dapat malaman na bihira silang gumamit ng droga. Nadama nila na ang mga walang muwang na batang babae na may pangarap na maging mga bituin ay napakadaling paniwalaan. Sige, alis na tayo, sabi ni Manager Yin. Pagkatapos noon, gustong tulungan ng scout si Zhu Zaiyo na tumayo at umalis kasama niya. Sa sandaling iyon, ang katawan ni Zhu Zaiyo ay nasusunog at siya ay tulala. Iisipin ng mga hindi nakakaalam na lasing siya. Hindi, bitawan mo ako, sabi ni Zhu Zaiyo sa mahinang boses. Kahit natulala siya ngayon, napakalinaw ng kanyang isip. Alam niya kung ano ang nangyayari sa labas ng mundo. Gayunpaman, wala na siyang gaanong lakas. Kahit na gusto niyang gawin ang anumang bagay, napakahirap para sa kanya na gawin iyon. Zaiyo, mas mabuting sumama ka sa amin ng masunurin. Huwag kang mag-alala, tiyak na isasama ka namin sa kumpanya pagkatapos nito. Hindi mo ba gustong maging superstar? Paano mo hindi kailangang magbayad ng isang presyo upang maging isang celebrity? Hinihikayat ng talent scout si Zhu Zaiyo habang tinutulungan niya itong maglakad palabas. Ayoko nang maging superstar. Let me go, mahinang sabi ni Zhu Zaiyo. Mahinang sabi ni Zhu Zaiyo. Hindi siya maririnig ng mga taong medyo malayo. Nang maunawaan ito ni Zhu Zaiyo, lalo siyang nawalan ng pag-asa. Kung ganoon nga, kahit lumabas siya, hindi siya makakahingi ng tulong sa mga taong nakapaligid sa kanya. Zaiyo, anong kalokohan ang sinasabi mo? Maraming tao ang nagnanais ng ganoong pagkakataon ngunit wala ito, sabi ng scout. Walang ibang sinabi si Zhu Zaiyo. Ipinikit niya ang kanyang mga mata, ngunit ang kanyang mga luha ay hindi mapigilan. Naiintindihan na niya na kahit anong sabihin niya, hindi siya pababayaan ng mga taong ito. Hindi siya makakatakas sa kalamidad ngayong gabi. Sa sandaling ito ng kawalan ng pag-asa, muling lumitaw sa kanyang isipan ang figure ni Huang Feng. Bagamat kadalasan ay nakikipagbiruan siya sa kanyang mga kasama sa dorm, si Huang Feng pa rin ang nag-iiwan ng pinakamalalim na impresyon sa isipan ni Zhu Zaiyo. Nakisalamuha lang siya sa iba dahil akala niya ay masaya. Si Huang Feng lamang, ang kanyang unang lalaki, ang may komplikadong damdamin para sa kanya. Kung walang kasintahan si Huang Feng, sigurado si Zhu Zaiyo na talagang hahabulin siya nito. Huang Feng, halika at iligtas ako ng mabilis. Hindi ka ba napakalakas? Halika at iligtas mo ako. Kung ililigtas mo ako ay magiging iyo magpakailanman. Kahit ako ang maging manliligaw mo, payag ako. Sigaw ni Zhu Zaiyo sa kanyang puso. Ang mga taong nauna sa kanya ay ginawa lamang ni Zhu Zaiyo na ikinainis. Alam na niyang nadroga siya. Sa halip na mawala ang kanyang pagkabirhen sa mga taong ito, mas gugustuhin niyang makinabang si Huang Feng. Sa kasamaang palad, alam ni Zhu Zaiyo na imposibleng lumitaw si Huang Feng. Libu-libong milya pa rin ang layo niya sa Yang City. Imposibleng magpakita siya sa Jiang Province. Pagkalabas ni Manager Yin at ng iba pa sa private room, hindi nila napansin na may waiter pala na nagtatago sa isang sulok hindi kalayuan sa private room. Matagal na ang waiter na ito. Nang makita niyang lumabas si Manager Yin at ang iba pa ay naglakad ito na may dalang bowl ng sopas na matagal na niyang inihanda. Si Manager Yin at ang iba ay walang pakialam sa hitsura ng waiter. Pagkatapos ng lahat, ito ay isang napaka-normal na bagay na dapat gawin. Gayunpaman, nang dumaan ang waiter kay Manager Yin at sa iba pa, tila na-spray ang paa niya at nawalan ng balanse. Natural, hindi mahawakan ng mangkok sa kanyang kamay at direktang tumalsik kay Manager Yin at sa iba pa. Dahil sa sobrang lapit ng distansya at biglang nangyari ang insidente, ni Katie Ting ay hindi napaghandaan ni Manager Yin at ng iba pa. Si Manager Yin at Sister May, na pinaka-close, ay agad na sinaboy ng sabaw. Walang kamalay-malay na umiwas si Ate May sa gilid at sabay tumili. Mabagal pa rin ang reaksyon niya, at tumalsik pa rin ang sabaw sa katawan niya. Si Manager Yin naman, mas mabagal pa ang reaksyon niya kaysa kay Sister May. Nag-react lang siya nang tumalsik ang sabaw sa katawan niya. Pagkatapos noon ay dali-dali niyang ibinaba ang ulo para tingnan ang damit niya.
Ang mga ito ay ganap na marumi, at ang ilang sabaw ay tumutulo pa rin pababa. I'm sorry, I'm sorry. Mabilis na humingi ng tawad ang waiter. Sampal. Diretsyong sinampal ni Sister May ang waiter at sumigaw, bulag kang aso. Alam mo ba kung magkano ang mga damit ko? Kahit ibenta kita, hindi mo kakayanin. Panipi. Kabanata 967. I'm sorry, I'm sorry. Let me help you. Panasan ito, kinakabahang sabi ng waitress. Magwala ka. Alisin mo yang maruruming kamay mo. Hilingin sa iyong manager na gawin ito. Sa oras na ito, galit din na sabi ni Manager Yin. Sige, tatawagan ko siya ngayon, sabi ng waitress. Pagkatapos noon, tumalikod siya at umalis, naghahanda na hanapin ang manager. Si Manager Yin at ang iba ay hindi makaalis ngayon. Gustuhin man nilang umalis, kailangan nilang maghintay hanggang sa maayos ang usaping ito. At saka, hindi bagay. Para sa kanila na lumabas ngayon. Maya-maya ay lumitaw ang manager. Nang makita niya ang sitwasyon, pinagsabihan niya muna ang waitress. Pagkatapos noon, mabilis niyang sinabi kay Manager Yin at sa iba pa, I'm really sorry. You can take off your coat and give it to me now. I'll wash it and blow dry it. Hindi naman magtatagal. Gustong umalis ni Manager Yin at ng iba pa ng maaga dahil sa tawag ni Zhu Zaiyu. Ngunit hindi rin sila nasisiyahang umalis sa ganoong kalungkot na kalagayan. Nag-isip sandali si Manager Yin at sinabi sa manager, may pahingahan ka ba dito? Yes, please follow me, sabi ng manager. Pagkatapos noon, inakay ni Manager Yin ang iba sa isang silid para magpahinga. Pagdating nila, hindi nagmamadaling umalis si Manager Yin. Ang kaibigang si Zhu Zaiyu na tumawag noon ay malamang na nagbigay ng numero ng pribadong silid. Malamang na hindi niya alam ang lugar na ito, at malamang na hindi siya makakarating dito kaagad. Gayunpaman, sinabi pa rin ni Manager Yin, ayaw naming may pumasok at mang-istorbo sa amin. Bilang karagdagan, dapat mong hugasan ang mga damit ng mas mabilis. Okay, I got it, sagot ng manager. Pagkatapos noon ay pinaalis na niya ang waitress dala ang dalawang maduming damit. Malas naman, hindi nasisiyahang sabi ni Sister May. Sige, medyo delay lang. Hindi naman masyadong magtatagal, at saka, this time is just enough for the medicine in this girl's body to take effect, sabi ni Manager Yin. Binigyan nila si Zhu Zaiyu ng espesyal na gamot na magpapalinaw sa kanyang isipan. Gayunpaman, hindi niya makontrol ang sarili niyang katawan. Gayunpaman, magtatagal ito ng ilang oras bago magkabisa. Sa ngayon, pinahihina lang nito si Zhu Zaiyu. Sa paglaon, siya ay magiging mas madamdamin at proactive. Kayong mga mabahong lalaki, ang iyong mga ulo ay puno ng mga babae. Tumingin si Sister May sa mukha ni Zhu Zaiyu na mas maganda kaysa sa kanya at malungkot na sinabi. Hehe, tumawa si Manager Yin pero hindi umimik. Kung hindi siya nakipaglaro sa mga babae, ano ang silbi ng pagiging lalaki? Sa pagtingin sa magandang mukha ni Zhu Zaiyu, mas nasasabik si Manager Yin. Marami na siyang nakipaglaro sa mga babae noon, ngunit ito ang unang pagkakataon na nakakita siya ng ganito kaganda. Kailangan niyang makipaglaro sa kanya ngayong gabi. Ang daan patungo sa kaligayahan ay puno ng mga pag-urong. Naisip ni Manager Yin sa kanyang sarili. Sa oras na ito, ang puso ni Zhu Zaiyu ay napuno ng kawalan ng pag-asa. Nang dumating ang manager, gusto niyang humingi ng tulong, ngunit napagtanto niyang napakalambot ng kanyang boses. Hindi siya naririnig ng mga taong nasa malayo. Niwala siyang lakas para gumalaw. Nakatingin lang siya sa pag-alis ng manager. Bakit ang bagal? Sa lounge, tiningnan ni Manager Yin ang kanyang relo na may pagkadismaya. Halos kalahating oras na ang nakalipas pero hindi pa rin tapos. Masyadong mabagal ang takbo ng hotel na ito. Tumingin siya kay Zhu Zaiyu, na nasa tabi niya. Lalong tumitindi ang reaksyon niya, at bumibilis ang paghinga niya. Pakiramdam ni Manager Yin ay hindi na siya makapaghintay pa. Bakit hindi muna tayo maglaro dito? Iminungkahi ng scout ngunit ang kanyang mga mata ay nakatuon kay Zhu Zaiyu. Sa tingin ko okay lang. Mabilis na sabi ng photographer. Sa panahong ito, dahil sa epekto ng gamot, ang katawan ni Zhu Zaiyu ay patuloy na umiikot. Siyempre, hindi ito ang gusto niya, ngunit sinasalakay nito ang nerbiyos ng mga lalaking naroroon. Hindi sila mabubuting tao sa simula, at naisip nila si Zhu Zaiyu.
Nang makita ang ganoong sitwasyon, natural na hindi nila ito matiis. Kung hindi lang hotel ito, anumang oras ay maaaring dalhin ng mga waiter ang mga damit. At andito si Sister May, sana ay kumilos na sila. Nang marinig ni Manager Yin ang mga salita ng dalawa pa, medyo natuwa siya. Nakainom siya ng alak sa gabi, kaya maganda ang kanyang kalooban. Iyon ang unang pagkakataon na nakilala niya ang isang taong may kagwapuhan na tulad ni Zhu Zaiyu. Natural, interesado siya. Kaya naman, sabay na tumingin kay Sister May ang tatlong lalaking naruroon. Hindi na makaupo si Ate May. She stood up and said, "Okay, I know I'm in the way here. Lalabas muna ako at tutulungan kitang manood. You guys go play." Malinaw din si Sister May tungkol sa moral ng mga taong ito, kaya nang makita niyang nakatingin sila sa kanya, alam ni Sister May kung ano ang iniisip nila. Pinakakilala tayo ni Ate May. Nagmamadaling pinuri siya ng scout. "Salamat sa iyong pag-unawa, Sister May," sabi ng photographer. Inilibot ni Ate May ang kanyang mga mata sa kanila at hindi siya mapakali. Sa oras na ito, iniisip niya na ang mga taong ito ay maaaring muling magkatawang tao sa kanilang mga nakaraang buhay. Hindi pa siya tuluyang nakakalabas, pero hindi niya kinaya. Sa oras na ito, naglakad si Sister May papunta sa pinto at bubuksan na sana ito, ngunit si Manager Yin at ang iba pang nasa likod niya ay naglakad na patungo kay Zhu Zaiyu, na gustong kumilos. Gayunpaman, hindi mapakali si Sister May sa kanila. Hindi ito ang unang pagkakataon na ginawa nila ito. Bang! Nang iabot ni Sister May ang kanyang kamay at bubuksan na sana ang pinto, bumukas ang pinto ng lounge mula sa labas. Si Sister May, naganap na hindi nakahanda, ay agad na pinalipad sa may pintuan. "Ayo, nanay ko," nasa ere pa rin si Ate May kaya hindi niya napigil ang mapasigaw. Hindi naman mahina ang taong sumipa sa pinto kanina lang. Nataman siya ng husto, at agad na kumunat ang noo niya. Sobrang sakit na halos tumulo na ang luha sa mga mata niya. Ang malakas na tunog ng pagsipa ng pinto ay nagpatigil sa tatlong tao na akmang gagawa kay Zhu Zaiyu at tumingin sa direksyon ng pinto. Sa oras na ito, napagtanto din nila na isang boses ng binata ang lumitaw sa pintuan. Puno ng pag-aalala at galit ang mukha niya. Hindi man lang niya nilingon si Sister May na pinalipad at tumingin sa kanilang tatlo. F***, waiter ka ba sa hotel? Ano ang nangyayari sa Guoban Hotel na ito? Bakit lahat ng waiter ay bobo? Sa wakas ay hindi napigilan ni Manager Yin na magmura. Dati, isang waiter ang nagdudumi ng kanyang damit. Ngayon, ang taong ito ay nagbukas ng pinto sa sobrang lakas na nagbigay sa kanya ng takot. Gayunpaman, agad na napagtanto ni Manager Yin at ng iba pa na sa pagkakataong ito, hindi lamang ang waiter ay hindi humingi ng tawad sa kanila, ngunit siya ay lumakad papalapit sa kanila. Ang poster niya ay parang gagawa siya ng move sa kanila. "Ikaw, anong ginagawa mo?" Napatingin ang scout sa taong dumating at kinakabahang sinabi. Bagamat marami silang kakampi, masyadong malakas ang aura ng kabilang partido. Hindi niya maiwasang makaramdam ng takot. Kabanata 968. Bang! Hindi siya sinagot ng dumating. Sa halip, pagkatapos maglakad sa harapan niya, sinuntok niya ito sa mukha. Agad na lumipad palabas ang kanyang katawan. Kahit nasa ere siya, nakita niyang dumudugo ang ilong niya. May malutong na tunog kanina lang. Kung tama ang hula niya, dapat mabali ang kanyang nose bridge. Nang malaman ng scout kung ano ang nangyari sa kanyang katawan, sa wakas ay napagtanto niya kung ano ang nangyari sa kanya at nagpakawala ng isang kahabag-habag na sigaw. Ang kahabag-habag na sigaw na iyon ay naging sanhi ng panginginig ng dalawa pang tao. "Ikaw!" Nais ng cameraman na takutin ang tao, ngunit bago niya matapos ang kanyang mga salita, tinatrato siya ng katulad ng dating talent scout. Bagamat nakabantay na siya, walang kwenta kapag umatake talaga ang tao. Pakiramdam niya ay nataman ng husto ang kanyang kanang mata. Parang nawalan ito ng gana bigla. Wala siyang makita sa paligid niya. "Ikaw, sino ka?" Ang tanging naiwan, si Manager Yin, ay nagtanong na may nanginginig na boses. Gusto niya munang suntukin ang tao, pero takot lang ang nasa puso niya sa mga oras na ito. Hindi siya makagalaw. Kasabay nito, kitang-kita niya kung paano pinalipad ng taong dumating ang dalawa niyang kasama, kaya alam niyang hindi siya maaaring maging kalaban ng taong iyon. Gusto lang niyang malaman kung sino ang taong iyon ngayon.
Sa ganitong paraan, mas madaling makahanap ng taong maghihiganti sa hinaharap. F***off. Hindi sinagot ng taong dumating ang tanong niya. Sa halip, sinipa niya ang kanyang pandiya. Tila narinig ni Manager Yin ang tunog ng pagkabasag ng kanyang mga itlog nang inatake ang kanyang mahinang lugar. Namumungay ang mga mata niya na para bang lalabasan na ito sa kanilang mga saksakan. Agad na naging purple ang mukha niya. Masakit, 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 masakit. Nakahiga si Manager Yin sa lupa, tinakpan ng dalawang kamay ang kanyang pandiya. Parang gusto niyang maibsan ang sakit sa kanyang pandiya sa ganitong paraan, ngunit wala itong epekto. Sorry, natagalan ako. Matapos bugbugin ng 3 tao sa paligid ni Zhu Zaiyo, hinubad ng tao ang kanyang coat at ibinalot ito sa katawan ni Zhu Zaiyo. Sa sandaling ito, nahubad na ang coat ni Zhu Zaiyo, ngunit nandoon pa rin ang kanyang damit. Dahil dito, nakahinga ng maluwag ang tao. Hindi pa huli ang lahat. Si Zhu Zaiyo, na nakapikit sa kawalan ng pag-asa, ay nanginig nang marinig ang pamilyar na boses na ito. Baka dumating siya. Ngunit, imposible, siya ay nasa Yang City. Imposibleng sumulpot siya dito ng ganoon kabilis. At saka, noong tinawagan siya nito noon, hindi niya sinabi kung nasaan siya. Imposibleng dumating siya. Ito ay dapat na isang ilusyon. Ang gamot na ito ay maaaring makapag-hallucinate ng mga tao. Dapat dahil gusto ko siyang magpakita ng sobra. Napaisip si Zhu Zaiyo. Nang makitang hindi sumagot si Zhu Zaiyo na parang hindi niya narinig. Ang taong dumating ay nag-aalalang nagtanong, Zaiyo, okay ka lang? Naririnig mo ba ako? Panipi, muli kong narinig ang boses na iyon. Bagamat naisip niya na ito ay isang ilusyon, hindi pa rin maiwasan ni Zhu Zaiyo na buksan ang kanyang mga mata. Ang pumasok sa kanyang mga mata ay ang taong inaasahan niyang makita. Ito ba ay isang ilusyon? Inabot ni Zhu Zaiyo ang taong iyon, gustong makita kung ito ay ilusyon. Hindi ito isang ilusyon, sabi ng tao. Sa oras na ito, hinawakan din ni Zhu Zaiyo ang mukha ng tao. Ang makatutuhanang pagpindot ay natigilan siya. Pagkatapos, bumuhos ang mga luha ng hindi mapigilan. Bakit ngayon ka lang nandito? Sa pagsasabi niyan, gustong ihagis ni Zhu Zaiyo ang sarili sa mga bisig ng tao. Gayunpaman, dahil hindi siya sapat na malakas, hindi siya nagtagumpay. Late na ako. Niyakap ng tao si Zhu Zaiyo at sinabing, Huang Feng, sa wakas nandito ka na. Patuloy na bumubulong si Zhu Zaiyo sa mga bisig ng tao. Ang taong dumating ay si Huang Feng. Kara-rating lang ni Huang Feng sa Jiang District. Nakahanap siya ng desyerto na lugar para iparada ang sasakyan at inilagay sa storage box. Pagkatapos, sumugod siya sa Guoban Hotel. Hinihintay siya ng manager ng hotel sa entrance ng hotel para sabihin sa kanya kung nasaan si Zhu Zaiyo. Napansin na ng manager ng hotel ang pagiging abnormal ni Zhu Zaiyo nang makita niya si Manager Yin at ang iba pa. Sa oras na ito, halos naiintindihan niya kung bakit hiniling sa kanya ni Huang Feng na panatilihin sila dito. Kaya naman, bago dumating si Huang Feng, naghintay siya sa entrance ng hotel para makasugod si Huang Feng sa lalong madaling panahon. Sa kabutihang palad, dumating si Huang Feng sa tamang oras. Ayos lang, ayos lang. Tinapik ni Huang Feng ang likod ni Zhu Zaiyo at sinabing, Huang Feng, na-drugs ako nila. Siguro, baka ganyang droga. Lumalakas ang pakiramdam. Alisin mo ako dali, sabi ni Zhu Zaiyo. Sabi ni Zhu Zaiyo, hindi masyadong malakas ang boses niya kaya hindi siya narinig ng mga taong nagsisigawan sa gilid. Sa makatuwid, hanggang ngayon, hindi pa rin nila alam ang pangalan ni Huang Feng. Na droga, kumunat ang noo ni Huang Feng. Mas matindi ang pamatay na intensyon sa kanyang mga mata nang tumingin siya kay Manager Yin at sa iba pa. Nai-imagine niya ng buo ang layunin ni Manager Yin at ng iba pa. Hindi mali ang kanyang naunang hula. Buti na lang at dumating siya sa oras. Sino ka? Hindi mo ba alam kung sino ako? Mas mabuting isipin mo ang sarili mong negosyo. Ang talent scout ang unang naka-recover. Tinakpan niya ang kanyang ilong at binalaan si Huang Feng. Galit pa rin si Huang Feng. Nang marinig niya ang kanyang mga salita, lumiwanag siya sa kanyang harapan ng hindi nag-iisip. Pagkatapos nito, binigyan niya ito ng sidekick at pinalipad muli, na natamba ang mesa sa silid. Muling tumunog ang hiyawan. Binuhat ni Huang Feng si Zhu Zaiyo at malamig na tumingin sa kanya.
Wala siyang sinabi. Pagkatapos, binuhat niya si Zhu Zaiyo at naglakad palabas. Puno ng panghihinayang ang talent scout. Kung alam niya lang noon, nagpatuloy siya sa pagkakahiga sa lupa at naglalaro ng patay. Sa huli, ang isa na hindi gaanong nasugatan ay siya na ngayon ang pinakamalubhang nasugatan. Binuhat ni Huang Feng si Zhu Zaiyo palabas ng lounge at nagpapasalamat na tumango sa manager. Kung hindi sila pinigilan ng manager sa pagkakataong ito, malamang na hindi niya mailigtas si Zhu Zaiyo sa tamang panahon. I treat kita ng kainan sa susunod, sabi ni Huang Feng sa manager. Pagkatapos, binuhat niya si Zhu Zaiyo at lumabas ng hotel. Nararamdaman na niya na ang temperatura ng katawan ni Zhu Zaiyo ay papataas ng papataas. Isa pa, pabilis ng pabilis ang paghinga niya. Parang napuno ng kalituhan ang mga mata nito habang nakatingin sa kanya. Huwag kang mag-alala, magiging maayos din ang lahat, pang-aaliw sa kanya ni Huang Feng. Hindi ako nagmamadali, sabi ni Zhu Zaiyo habang nakahiga sa mga bisig ni Huang Feng. Talagang balisa siya, ngunit ngayon, nasa mga bisig siya ni Huang Feng. Kahit na gumana ang gamot, mawawala lang muli ang kanyang pagkabirhen kay Huang Feng. Tila kayang tanggapin ng puso niya ang ganoong kahihinatnan. Hindi napansin ni Huang Feng ang abnormalidad ni Zhu Zaiyo. Pumara siya ng taxi at dumiretso sa pinakamalapit na hotel. Kabanata 969. Sa ilalim ng hindi maliwanag na tingin ng receptionist ng hotel, binuhat ni Huang Feng si Zhu Zaiyo at nagmamadaling naglakad papunta sa room na nabok. Huang Feng, hindi na ako makakatagal. Kinagat ni Zhu Zaiyo ang kanyang mga ngipin at sinabi sa mga bisig ni Huang Feng. Kung hindi lang sa huling bit ng rationality na sumusuporta sa kanya, si Zhu Zaiyo ay nagkusa na maghubad ng kanyang sarili. Noong una, akala niya ay makakapit pa siya sandali. Gayunpaman, matapos makita si Huang Feng, lumuwag ang kanyang espiritu. Sa ganitong paraan, natural na mas halata ang epekto ng gamot. Bilang karagdagan, ang kanyang puso ay hindi masyadong matatag sa pagtanggi na gumawa ng anuman kay Huang Feng. Sa makatuwid, ang kanyang kakayahang labanan ng epekto ng gamot ay natural na hamina at humihina. Maghintay ka pa, magiging maayos ka din. Tumakbo si Huang Feng sa silid at sinabi kay Zhu Zaiyo. Nalaman din niya na polola ng polola ang sitwasyon ni Zhu Zaiyo. Sinimulan niyang tanggalin ang kanyang damit. Minsan, puno ng pagnanasa ang mga mata nito kapag tinitignan siya. Natural na hindi dinala ni Huang Feng si Zhu Zaiyo sa hotel para samantalahin siya. Sa halip, gusto niyang gamitin ang kanyang panloob na lakas upang pilitin ang gamot na lumabas sa kanyang katawan. Noong nasa hotel sila dati, natakot si Huang Feng na may masamang mangyari, kaya pinili niyang pumunta sa pinakamalapit na hotel. Huang Feng, ikaw? Tulungan mo ako. May sinabi si Zhu Zaiyo kay Huang Feng na may pulang mukha. Gayunpaman, ang kanyang boses ay napakalambot, kaya hindi ito narinig ni Huang Feng. Okay, nandito na tayo. Matapos mabilis na makapasok sa silid, inilock ni Huang Feng ang pinto. Pagkatapos, inilagay niya si Zhu Zaiyo sa kama at naghanda para i-detoxify si Zhu Zaiyo. Gayunpaman, malinaw na hindi naiintindihan ni Zhu Zaiyo. Akala niya dinala siya ni Huang Feng sa hotel para makipagtalik sa kanya. Sa kasong ito, matutulungan niya talaga siya. Bukod dito, si Zhu Zaiyo ay walang anumang pagtutol sa kanyang puso. Bukod dito, sa oras na ito, lumalakas ang epekto ng gamot. Sa makatuwid, matapos mailagay sa kama ni Huang Feng, si Zhu Zaiyo ay nagkusa na maghubad ng kanyang damit. Anong ginagawa mo? Hindi mo na kailangang haburin ang iyong mga damit, sabi ni Huang Feng kay Zhu Zaiyo matapos matigilan sa kanyang mga kilos. Gayunpaman, hindi siya pinakinggan ni Zhu Zaiyo. Sa halip, mas mabilis na gumalaw ang mga kamay niya. Hindi nagtagal, hinubad ang Amerikana ni Huang Feng, at tinanggal ang kalahati ng kanyang damit na panloob. Sa simula, dapat ay may bisa na ang gamot na ibinigay sa kanya ni Manager Yin sa oras na ito. Kaya lang, sinubukan niyang kontrolin ang sarili, ngunit sa oras na ito, hindi ganoon kaganda ang epekto nito. Higit pa rito, ang katabi niya ay si Huang Feng, at nasa hotel room pa rin sila. Ngayon na siya ay medyo nakaka-relax, ang kanyang buong pagkatao ay karaniwang kontrolado ng kanyang pagnanasa. Natural, hindi siya makikinig sa mga salita ni Huang Feng. Nakita ni Huang Feng ang kanyang mga kilos at natigilan.
Pagkatapos, naunawaan niya na ito ang epekto ng droga sa kanyang katawan. Sa oras na ito, walang silbi na sabihin sa kanya ang anumang bagay. Sa pag-iisip nito, hindi na nagsalita si Huang Feng nang walang kaparirikan sa kanya. Sa halip, inilagay niya ang isang kamay sa likod niya at idiniin siya sa kabila. Ang lakas ni Huang Feng ay halatang hindi maihahambing kay Zhu Zaiyu. Sa makatuwid, kahit na nahihirapan si Zhu Zaiyu dahil sa droga, walang paraan para makawala siya sa kontrol ni Huang Feng. Unti-unti, naramdaman ni Zhu Zaiyu na ang kamay ni Huang Feng sa kanyang likod ay tila nag-iinit sa kanyang katawan. Habang pumapasok ang init na ito sa kanyang katawan, naramdaman ni Zhu Zaiyu na ang excitement sa kanyang ulo ay unti-unting huminahon, at ang mga galaw ng kanyang mga kamay ay unti-unting lumiliit. Pagkaraan ng mga 15 minuto, dahan-daang binawi ni Huang Feng ang kanyang kamay. Tila biglang nawala ng lakas si Zhu Zaiyu. Natamba siya at nahulog sa mga bisig ni Huang Feng. Zaiyu, anong nararamdaman mo? Tanong ni Huang Feng. Mas gamaan ang pakiramdam ko. Iniisip kung paano niya patuloy na pinupunit ang kanyang damit sa harap ni Huang Feng at gusto pa niyang pilitin si Huang Feng na makipagtalik sa kanya, ang puso ni Zhu Zaiyu ay napuno ng kahihiyan. Mabuti naman at ayos ka na. Hindi ko alam kung anong gamot ang ginamit ng mga lalaking iyon, pero medyo malakas ang epekto ng droga. Sabi ni Huang Feng. Ngayon lang, gumamit siya ng 15 minuto para paalisan ang gamot sa katawan ni Zhu Zaiyu. Kung ito ay isang ordinaryong gamot, naniniwala siya na hindi ito magtatagal. Ito rin ang espesyal na bahagi ng gamot. Bagamat matagal bago magkabisa ang gamot, sa sandaling magkabisa ito, napakalakas ng epekto ng gamot. Hindi kinaya ng mga ordinaryong tao. Kung hindi dahil kay Huang Feng, maaari lamang makipagtalik si Zhu Zaiyu sa opposite sex ngayong gabi. Bukod dito, kinailangan niyang gawin ito ng maraming beses upang maalis ang gamot sa kanyang katawan. Don't be so stupid in the future. You don't know those people, so bakit ang dali mong pumayag na makisalo sa kanila? Sabi ni Huang Feng kay Zhu Zaiyu. Sa pagkakataong ito, medyo alerto pa rin si Zhu Zaiyu. Bukod dito, espesyal siyang sumugod kung sakali. Bilang karagdagan, mayroon siyang tulong ng manager ng hotel. Kung hindi, si Zhu Zaiyu ay talagang nasa panganib ngayong gabi. Sabi nila gusto daw nila akong gawing bida. Mahinang paliwanag ni Zhu Zaiyu. Bukod dito, inimbestigahan ko ang mga pagkakakilanlan nila bago ako pumunta rito. Hindi ko lang inaasahan na ganoon pala sila. Sa lohikal na pagsasalita, si Zhu Zaiyu ay napakaingat na. Sa simula, natatakot din siya na ang kabilang partido ay isang manloloko, kaya espesyal na bumalik siya upang mag-imbestiga. Sa huli, totoo ang pagkakakilanlan ng kabilang partido. Gayunpaman, hindi niya inaasahan na gagawin ng kabilang partido ang ganoong bagay sa kanilang pagkakakilanlan. Masasabi lamang ni Huang Feng, maging mas maingat sa hinaharap. Huwag magtiwala sa sinuman. Ang mga tao sa lipunan ay mas komplikado kaysa sa iniisip mo. Alam ko, masuner ang sagot ni Zhu Zaiyu. Sa oras na ito, maliban sa takot sa kanyang puso, mas nakadikit siya kay Huang Feng. Sa kanyang sandali ng kawalan ng pag-asa, nagpakita si Huang Feng sa oras at iniligtas siya. Dahil dito ang posisyon ni Huang Feng sa puso ni Zhu Zaiyu ay naging napakahalaga. Tama, hindi mo ba sinabi na ikaw ay nasa Yangcheng? Bakit ka biglang sumulpot dito? O nagsisinungaling ka sa akin noon? Tumingin si Zhu Zaiyu kay Huang Feng at sinabi. Dati, sinabi ni Huang Feng sa telepono na siya ay nasa Yangcheng, kaya hindi siya dapat magpakita rito. At saka, paano mo nalaman na nasa Guoban Hotel ako? Alam kong banibiro kita, sinong nakakaalam na makakatagpo ka ng ganoong bagay? After that, tinawagan kita pero hindi ako makalusot. Nalaman ko lang na nasa Guoban Hotel ka nung tinanong ko si Hong Li. Magsisinungaling lang si Huang Feng. Hong Li, walang pakialam si Zhu Zaiyu na nagsisinungaling si Huang Feng sa kanya. Kung tutuusin, hindi niya talaga alam na nasa sitwasyon siya noon. Sinabi ko sa kanila bago ako dumating. Sige, maghugas ka na. Aalis na sana ako. Sa oras na ito, dapat sarado ang school mo. Dito ka na magstay mamayang gabi, sabi ni Huang Feng kay Zhu Zaiyu. Kabanata 970. Huwag kang pumunta. Hinayla ni Zhu Zaiyu si Huang Feng. Tiningnan niya si Huang Feng na may nakakaawang mukha at sinabing, huwag kang pumunta, okay.
Natatakot ako. Bagamat hindi siya na-violate ngayong gabi, hindi gaanong maliit ang takot sa kanyang puso. May isang sandali pa nga na naramdaman niyang patay ang kanyang puso. Kaya naman, medyo natatakot siyang mag-isa ngayon. Iniligtas siya ni Huang Feng noong siya ay nasa kawalan ng pag-asa. Tanging sa tabi niya lang ay mapanatag ang puso niya. Tumingin si Huang Feng kay Zhu Zaiyo na nakakaawa na parang pas ang gala, kaya nagbago ang isip niya at sinabing, "Okay, then I'll stay." Sa orihinal, si Huang Feng ay dapat nasa hotel sa Yang City ngayong gabi, ngunit dahil nag-iisa siya, ayos lang kahit hindi bumalik si Huang Feng. Walang makakaalam. Salamat, pasasalamat na sabi ni Zhu Zaiyo. Sige, maghilamos ka na, sabi ni Huang Feng kay Zhu Zaiyo. Gabi na ngayon, at dahil sa droga sa kanyang katawan, puno ng pawis ang katawan ni Zhu Zaiyo, kaya talagang kailangan niyang maghugas. Bagamat medyo nahihiya siya, hindi tumanggi si Zhu Zaiyo, at hindi rin siya nagduda sa mga intensyon ni Huang Feng. Maya-maya ay tumunog ang lagaslas ng tubig sa banyo. Ang pinto ng banyo ng hotel ay salamin, at ito ang uri ng transparent na salamin, kaya madaling makita ni Huang Feng ang sitwasyon sa banyo. Bilang karagdagan, ang kanyang paningin ay higit na mas mahusay kaysa sa karaniwang tao, kaya kahit na ang banyo ay singaw, madaling makita ni Huang Feng ang magandang likod ni Zhu Zaiyo. Mainit ang puso ni Huang Feng, at mabilis niyang inilipat ang kanyang tingin. Bagamat nagawa na niya ito kay Zhu Zaiyo noon, ito ay walang kamalay-malay sa ilalim ng kondisyon ng pagkalasing. Sa makatuwid, hindi pa rin pamilyar si Huang Feng sa katawan ni Zhu Zaiyo. Ngayong nakita niya ito, hindi niya maiwasang makaramdam ng kaunting saya. Gayunpaman, walang intensyon si Huang Feng na samantalahin si Zhu Zaiyo. Mabilis niyang inilayo ang ulo niya. Upang magambala ang kanyang sarili, muling ibinaon ni Huang Feng ang kanyang kamalayan sa tindahan ng storage box. Huang Feng, tapos na ako, maghugas ka na rin. Panipi, pagkaraan ng hindi kilalang tagal, ang boses ni Zhu Zaiyo ay pumasok sa tainga ni Huang Feng. Dahil nakapikit ang mga mata ni Huang Feng, naisip ni Zhu Zaiyo na natutulog si Huang Feng. Oh, tapos ka na. Iyon ay medyo mabilis, iminulat ni Huang Feng ang kanyang mga mata at sinabi habang ang kanyang kamalayan ay bumalik sa realidad. Gayunpaman, agad na bumilis ang tibok ng puso ni Huang Feng. Si Zhu Zaiyo, nakatatapos lang maligo, ay nakatali sa kanyang mga balikat. Wala siyang suot na damit, tuwalya lang ang nakatikip sa kanya. Gayunpaman, malinaw na hindi masyadong mahaba ang tuwalya. Ang kanyang magagandang binti ay nakalantad sa hangin, at ang kanyang malalotes na mga braso ay nagbuga ng kaakit-akit na kinang. Maghilamos ka na rin, sabi ni Zhu Zaiyo. Bagamat nagawa na niya ito kay Huang Feng noon, hindi sila gaanong nakikipag-ugnayan, kaya hindi sila masyadong pamilyar sa isa't isa. Sa makatuwid, nang isipin niyang nasa labas si Huang Feng habang naliligo siya sa hindi kalayuan sa kanya, at hindi niya maaaring tanggihan si Huang Feng kung gusto nitong pumasok, nakaramdam ng kakaiba si Zhu Zaiyo sa kanyang puso. Natural, hindi rin siya nagtagal bago maligo. Okay, sabi ni Huang Feng. Dahil nagmamadali siyang sumugod at nabasa ng pawis ni Zhu Zaiyo, talagang gustong maligo ni Huang Feng. Matapos pumasok si Huang Feng sa banyo, tulala na tumitig si Zhu Zaiyo sa likod ni Huang Feng. Napansin din niya ang paraan ng pagtingin ni Huang Feng sa kanya ngayon. Bukod sa pagiging mahiyain, mayroon ding bahagyang saya. Walang kahit kititing na galit. Alam din niya kung gaano siya kaakit-akit ngayon. Gayunpaman, walang ginawang labis si Huang Feng. Lihim itong nabuhayan ng loob at medyo nanghihinayang. Kung si Huang Feng ay hindi lumitaw sa oras ngayon, ang mga kahihinatnan ay hindi maiisip. Malamang na ang natitirang bahagi ng kanyang buhay ay nawasak. Nang maisip niya ang hitsura ni Huang Feng, ang pananabik sa kanyang puso ay isang bagay na hindi pa nakakalimutan ni Zhu Zaiyo kahit ngayon. Gayunpaman, hindi nagtagal ay namula ang mukha ni Zhu Zaiyo dahil napagtanto niyang transparent talaga ang pinto ng banyo. Nakikita niya talaga ang sitwasyon sa loob mula rito. Bagamat hindi siya makakita ng malinaw dahil sa singaw, nakikita pa rin niya ang pangkalahatang sitwasyon. Kung ganoon, ang ibig mong sabihin ay nakita ni Huang Feng ang paraan ng pagligo ko kanina. Nahihiyang naisip ni Zhu Zaiyo sa kanyang puso. Dati, abala siya sa paliligo at may kung ano sa puso niya kaya napabayan niya ang puntong ito.
Ngayon lang niya na-realize. Habang iniisip niya iyon, mas lalong namula ang mukha ni Zhu Zaiyo. Gayunpaman, naging mas maganda ang kanyang impresyon kay Huang Feng sa kanyang puso. Hindi lamang siya iniligtas ni Huang Feng, ngunit hindi rin niya ito sinamantala. Si Zhu Zaiyo ay lubos na nagtitiwala sa kanyang anyo at hitsura. Alam din niya kung gaano katukso sa mga tao sa labas kapag naliligo siya sa loob. Gayunpaman, sa kasong ito, walang ginawang labi si Huang Feng. Ito ay napakabihirang. Kung may gusto man siyang gawin, siguradong hindi niya mapipigilan. Ano bang iniisip mo? Hindi niya alam kung kailan lumabas din si Huang Feng. Hubad-hubad din siya na nakapulupot ng bath towel sa katawan. Hindi naman sa ayaw niyang suotin iyon, pero dahil pawis na pawis at amoy-amoy ang dati niyang damit. Kaya naman simple lang niyang nilaban ang mga damit na iyon. Ngayon, nakabanyo lang siya. Hindi, wala akong iniisip. Itinaas ni Zhu Zaiyo ang kanyang ulo at nakita ang hubad na pang-itaas na katawan ni Huang Feng. Lalong namula ang mukha niya. Si Huang Feng ay nakabalot lamang ng bath towel sa kanyang ibabang bahagi ng katawan. Magpahinga ka ng maaga. Pagkatapos magsalita ni Huang Feng, bahagyang natigilan siya. Dati, hindi niya naisip na magstay dito. Kaya naman, casual niyang pinili ang isang silid na may malaking kama. Isang kama lang ang nasa kwartong ito. Bagaman tiyak na hindi isang problema para sa dalawang tao na matulog ng magkasama, tila hindi naaangkop. Mukhang napansin din ni Zhu Zaiyo ang sitwasyong ito. Natigilan siya at walang nakakaalam sa iniisip niya. Yan, sa kama ka matulog. Sa sofa ako matutulog. Kinuha ni Huang Feng ang inisyatibo at sinabi. Okay, malumanay na tugon ni Zhu Zaiyo. Pagkatapos, humiga siya sa kama at ibinaon ang sarili sa kubrekama. Pagkatapos noon ay inilabas niya sa loob ang bath towel sa katawan. Nag-init ang mga mata ni Huang Feng. Hinubad ni Zhu Zaiyo ang bath towel. Tapos, dapat wala siyang damit sa katawan. Iniisip kung paano siya nagulat nang maligo siya ngayon, mas lalong nag-init ang puso ni Huang Feng. Ang pag-iisip tungkol dito ay iniisip lamang. Hindi sinasadya ni Huang Feng na gumawa ng anuman. Lumapit siya sa sofa at humiga. Ito ay isang solong sofa. Ang espasyo ay hindi masyadong malaki. Halatang hindi ito para sa pagtulog. Gayunpaman, walang pakialam si Huang Feng. Anyway, gagawin niya ito para sa isang gabi.